Lennon, matutuwa si nanay nito kapag nakaipon na ako para sa kanya. Gusto ko siyang ipagamot para tuluyan na itong gumaling. Sad ni Carding sa kanyang kaibigang si Lennon. Sigurado yun, tol. Alam ko na mababaw lamang ang kaligayahan ni Tita Yela. Basta't susuportahan kita dyan. Sad naman ni Lennon. Salamat, tol ah. Alam ko na ganoon ka rin kung nabubuhay ang mga magulang mo. Uli niya na kasing lubos itong si Lennon. At ang kasama na lamang niya sa buhay ay ang kanyang mga tiyahin. Hindi rin siya nagkaroon ng kapatid dahil namatay ang nanay niya sa panganganak. Mabuti at nailabas muna siya bago namatay ito. Habang ang kanyang ama naman ay halos binata na rin si Lennon nang ito ay mawala. Aksidente ang nangyari rito. Halos magkaedad lamang sila, kaya talagang magkasundo ang magkaibigan. Isa pa, ay anak na rin kasi ang turing ng nanay ni Carding kay Lennon. Kaya naman halos napalapit na rin si Lennon sa ina ni Carding. Sabay silang nagtrabaho sa ibang bansa at sabay rin nilang tinupad ang kanilang mga pangarap ng isa-isa. Tol, kahit sino ang mauna sa atin na umalis ha, walang magbabago ha. Utol pa rin tayo. Oo naman tol, basta't sabay tayong ahon dito. Kaya good luck sa ating dalawa para sa pagbabago ito ng ating buhay. Kuya Lennon, tawag ka na ni Inay. Sama mo na rin daw si Kuya Carding. Sad naman ang pinsan ni Lennon na si Daisy. Nariyan na. Tara tol, kain na tayo dito sa bahay. Sa bahay na lang ako tol. Iniintay na rin ako ni Inay eh. Ganun ba tol? Sige, kita na lang tayo ulit bukas ha. Tumango na nga itong si Carding saka nagpaalam na rin sa kanyang kaibigan. Inakbayan pa nga ni Lennon ang pinsan niyang si Daisy, kaya't tatawa pa ito. Pagdating nila sa loob ng bahay, ay nakahain na ang kanyang tiyabebeng. Hinanap pa nga nito ang kaibigan niya, pero ang sagot na lamang ni Lennon ay nagmadali itong umuwi dahil naghihintay na rin daw ang nanay nito. Kumain na silang tatlo ng tahimik, kaya't mabilis lang rin na natapos. Magkaagapay sila sa gawaing bahay, kaya kahit nagipit, ay naralampasan naman nila ang kanilang pang-araw-araw na buhay. Nag-aaral pa kasi si Daisy at tinutulungan ito ni Lennon. Habang si Carding naman ay nakauwi na rin at naabutan ng ina na walang tigil sa pag-ubo. Naawa siya sa kanyang ina, kaya agad itong kumuha ng tubig para bigyan ng ina. Matapos, ay hinagod-hagod nito ang likod ni Aling Yela. Napatingin naman ang ginang sa kanya, kahit napangiti na lamang ito ng tipid, dahil hindi agad nakapagsalita dahil sa matinding ubo. Nay, ano kaya kung wag na lang akong umalis? Paano na lang kayo dito kapag umalis na ako? Wala kayong kasama kung magkataon. Nako, hindi na anak. Kaya ko naman na dito. Sa kapangarap niyo ni Lennon, di ba? Kaya sige lang anak. Basta't mag-iingat ka doon ha. Para po sa inyo nay kaya ako aalis. Nang sa gayon ay maipagumot ko na kayo para hindi na kayo ganyan. Nako, salamat anak ha. Ang bait mo talaga. Parati mo na lamang akong inaalala. Siyempre po nay, tayong dalawa na lamang po eh. Kaya ahalagaan ko po talaga kayo. Nang humupa ang ubo ng kanyang ina, ay pinaupo niya muna ito at kinausap kung umiinom pa ba ng gamot. Ang sagot nito ay naubos na raw, kaya't marahil ay umaatake ang ubo niya. Napailing na lamang si Carding doon. Kaya naman pala kayo inuubo inay. Bukas ho ay bibili ko kayo ng gamot pag uwi namin ni Lennon galing na lumuwas. Salamat anak. Naging pabigat na ako sa'yo. Umiiyak na sabi ng ginang. Mula nang nagbinata ka, inako mo na ang lahat. Pasensya ka na anak ha. Nay naman, wag niyo nga akong sinasabi na pabigat kayo. Magulang ko kayo, kaya responsibilidad ko na alagaan at tulungan kayo nay. Hindi kayo pabigat, naiintindihan niyo ba? Pag sinabi niyo ulit yan, ay magagalit na talaga ako sa inyo. Umiling na lamang ang ginang habang ito'y umiiyak pa rin. Niyakap naman ito ni Carding
at hinagod-hagod ang likod. At dahil gabi na rin, ay nagpa siya muna si Carding na ipagluto ito ng itlog at noodles para magkalaman ng sikmura bago ito matulog. Mabilis niya na lamang na iniluto iyon, kaya't naghain na rin siya at naghapunan. Kinabukasan, ay nagtanong muna ito ng gamot sa tindahan para may mainom lang ang nanay niya. Ipinagbiling niya muna ito sa kanilang kapitbahay dahil luluwas silang magkaibigan. Tol, kamusta si Nanay Yela? Sabi inaatake raw ng ubo kagabi. Huwag muna kaya tayong umalis, baka wala siyang kasama roon eh. Oo tol, inaatake ng ubo kagabi eh. Pero kinuha ko muna siya ng gamot sa tindahan, saka pinabantayan ko muna kay Betty. Pahig naman siya kaya ayos na tol. Sigurado ka ba? Ayos lang naman kung ipagpaliban muna natin ito. Mas importante si Nanay Yela. Para sa kanya talaga to tol, kaya't gawin na natin. Tinapik ni Lennon ang kaibigan sa balikat at sakto na may huminto ng pampasaherong sasakyan, kaya't nakasakay na rin sila bago pa magliwanag. Ilang oras lang ang biyahe ay narating na rin nila ang destinasyon. Tumagal ang interview nila ng 2 oras. At nang lumabas sila sa silid, ay parehong may magandang ngiti sa mga labi nila. Nagustuhan sila kaya natanggap silang pareho. Yes, sa wakas. Thank you Lord. Sinagot niyo yung dasal ko. Sa wakas tol, tanggap na tayo para sa mga mahal natin ito sa buhay. Oo, tama ka tol. Para to kay inay. May papagamot ko na siya tol. Salamat talaga sa Diyos. Tuwang-tuwang sambit ni Carding. Napakasaya ko rin. Mabuti talaga ang poong may kapal. Ano, uwi na tayo para ihatid ang mabuting balita sa kanila? Sige tol, hindi na ako makapaghintay na sabihin ito kay inay. Matutuwa talaga yun kapag nalaman niya. Nag-appear pa nga ang magkaibigan. Saka nag-abang ng pampasaherong sasakyan na pabalik ng kanilang lugar. Halos hindi mapuknat ang ngiti ni Carding dahil doon. Ganon rin naman si Lennon. Ngayon ay sabay silang aalis at bubuo ng mga pangarap para sa kanilang pamilya. Masayang sinalubong ni Lennon ang pinsan niya at pati na rin ang kanyang tiyahin. Tuwang-tuwa rin ito dahil sa ibinalita niya. Ayos kuya, congrats ha. Alam ko naman napapasa ka dyan eh. Ang talino mo kaya. Saad ni Daisy sa kanyang pinsan. O na, huwag mo na akong bulahin Daisy. Bibilhin ko naman yung mga ibinibilin mo eh. Si Kuya Lennon naman, totoo yan na matalino ka. Kaya nga hanga ako sa'yo eh. Basta Lennon, mag-iingat kayo doon ni Carding ha. Paano nga pala si Yela? Wala nang makakasama doon. Yun nga ho tiya eh. Sabi ni Carding, baka daw ho umuwi yung kapatid ni Nanay Yela. Pero tiya, di ba pwede naman siya dito sa atin? Hindi kumibo ang tiyahin ng binata sa narinig. Kaya't kinabahan ito dahil baka magalit ito sa kanya. Pero ibang lumabas sa bibig nito na ikinatuwa ni Lennon. Niyakap niya ito at nagpasalamat dahil mula nang naulila siya, kailanman ay hindi siya nakarinig ng pananumbat mula sa tiyahin niya na kapatid ng kanyang ama. Iniwan na rin kasi ito ng asawa, kaya't sila na lamang ang magkakasama. Maraming salamat po tiya. Napakabuti niyo po sa akin. Para po sa inyo ni Daisy ang lahat ng aking pagsisikap. Anak na rin kita. Kaya't marapat lamang naalagaan kita ng maayos. Basta't wag mo kaming alalahanin dito ha. Wag mong pababayaan ang sarili mo doon. Oo kuya, mag-ingat ka dun ha. Tatawag ka sa amin lagi ni inay ha. Oo ba? Kayo rin ha. Mag-ingat kayo rito. Si Nayela, sisilipin mo rin ha. Opo kuya. Ako na ang bahala doon. Hinatid nila ang binatang si Lennon at naroon na rin pala si Carding kasama ang nanay nito. Nagpaalam rin si Lennon dito, kaya't niyakap niya rin ang ina ng kaibigan. Nagmano naman si Carding kay Aling Bebeng at di na rin sila nagtagal pa ay sumakay na sila sa pampasaherong bus. Dahil kapos ay hindi na rin sila nagpatid sa paliparan. Nang makarating ang magkaibigan sa paliparan, ay agad na rin silang nagtungo sa sakayan. Lula na sila ng eroplano patungo sa Taiwan bilang mga factory worker.
Nang makalapag ang eroplanong sinasakyan nila, ay nakaramdam ng tuwang magkaibigan dahil sa wakas ay matutulungan na nila ang naiwan sa Pilipinas. Sa wakas tol, narito na tayo. Excited na sabi ni Carding. Ang sarap ng pakiramdam na konting tiis pa, pero makukuha din natin yan. Saad naman ni Lennon. Tama ka tol, kaya tayo na. Nang tumating sila sa kanilang tutuluyan, ay tinuro na kaagad sa kanila ang mga gagawin. At dahil unang karanasan nila ito, ay hirap mag-adjust ang magkaibigan, lalo na sa klima. Sobrang lamig nang dumating sila sa bansang Taiwan, at ang pagkirot ng tuhod ang idinadaing ng mga ito dahil bisikleta ang gamit nila. Nung una, ay nahirapan silang makibagay dahil nga hindi pa sila gaanong nakakaintindi ng lingwahe doon. Pero dahil marami naman ang mga Pilipino doon, ay unti-unti natuto rin sila. Mabilis na lumipas ang mga araw at pati na rin ang buwan. Dahil sa kemikalang nililinis ng mga ito, ay hindi maiwasan na magkaroon sila ng sakit doon. Madalas na makita ni Lennon si Carding na umuubo o minsan naman ay hindi na gaanong nakakakain kaya't nangangayayat ito. Tinatanong naman niya kung ano ang nararamdaman nito, pero ngumingiti lamang ito. At parang walang nangyari. Kaya't nawawala naman ang agam-agam ni Lennon. Insan, si Tia Bebeng, nagpadala na ako ha. Kaya bumili kayo ng mga kailangan nyo dyan ha. Pakikamusta pala ako kay Inayela. Ayun, okay naman siya kuya. Madalas ngang tanungin si Kuya Carding eh. Ang sabi ko na lang wala pang day off. Oo, hindi kasi magkasabay ang day off namin eh. Sabihin mo busy pa siya. Pero tatawag din yun. Ganun nga ang sabi ko kuya. Kaso umiiyak naman. Itong si Kuya Carding kasi hindi man lamang tumawag kahit na gabi man lang. Napailing si Lennon dahil tama naman si Daisy. Madalas na kasi ang pag-ubo nito kaya't ayaw ring tawagan ng nanay niya. Isang araw ay kinausap na ni Lennon si Carding kung ano ba ang nararamdaman sa katawan. Ang bilis rin kasi ng paglipas ng araw at buwan. 5 buwan na sila sa Taiwan. Palagi kasing nauuna si Lennon, kaya't kada papasok ito sa factory, ay tulog pa si Carding hanggang sa makausap ni Lennon ang isa sa mga kasabayan ni Carding sa oras. Ang sabi nito ay madalas na umuubo ang binata dahil sa kawalan nito ng face mask. Masyado kasing matapang ang kemikal na nililinis nila sa tangke, kaya naman nagkakaganoon daw si Carding. Ayaw raw kasi nitong isuot ang pangharang sa bibig at ilong dahil mainit daw at hirap siyang makahinga. Napailing na lamang si Lennon dahil sa nalaman niya. Kaya pala palagi niya itong naririnig na inuubo dahil ganoon pala ang ginagawa ni Carding. Nagpasalamat naman si Lennon dahil sa nalaman niya. Alam kasi ng binata na hindi magsasabi ang kaibigan niya sa kanya. Dahil nga doon ay nagboluntaryo si Lennon na mag-overtime. Nang sa gayon ay makasabay niya ito at makita kong totoo nga. Nagulat pa si Carding dahil naroon pa nga si Lennon. Ang alam kasi nito ay nakauwi na ang kaibigan niya. May suot na itong makapal na panlamig. Tumango siya kay Carding kaya ito lumapit sa kanya. Tol, akala ko umuwi ka na. Nag-overtime ka pa pala. Oh tol, tumawag ka na ba kay Nanay Ella? Sabi ni Daisy. Lagi daw hinihintay ng nanay mo ang tawag mo. Tumawag ako kanina tol. Nagpadala na nga rin ako sa kanya eh. Tol, parang iba na yung upo mo ah. Mag-ingat ka naman. Mag-aalala sa'yo si Nanay Ella niyan eh. Sa halip na si Nanay Ella ang ipapagumot mo, ay baka ikaw pa ang madala ko dito sa ospital. Hindi naman siguro tol. Saka wala ito. Tinapik ni Lennon ang balikat ng kanyang kaibigan. At tumango siya sa sinabi nito. Napabuntong hininga na lamang siya dahil mukhang hindi naman ito makikinig. Dumaan pa ang ilang buwan at maging ang taon. Maayos pa naman ang kondisyon ni Carding. Gumaganda ang pangangatawan nito at madalang na lamang kung inuubo. Kahit napanatag naman si Lennon. Kinausap pa siya ni Carding patungkol sa nanay nito. Tol, kung sakaling hindi ako pala rin dito at may mangyari sa akin na masama, ikaw na ang bahala kay nanay ha. Tulungan mo siya para sa akin. Ano bang sinasabi mo ha?
Sabay tayong nangarap, kaya sabay tayong uuwi ng tagumpay para sa mga mahal natin sa buhay. Basta tol, alam ko na hindi mo pababayaan si inay. Sira ka talaga tol, mamamatay ka na ba? At para kang naghahabiling sa akin eh. Marami pa tayong bansa na pupuntahan tol. Pero isang balita ang nakarating kay Lennon. Habang nasa trabaho siya, 2 araw na ang lumipas pagkatapos silang nagkausap ng masinsinan. Ang sabi ni Ed na kasama nila sa bahay ay hindi na raw ito huminga ng akyatin niya sa kwarto. Kaya kahit na oras na ng trabaho nito, ay umuwi siya para tingnan ng kaibigan. Humahango si Lennon na umakyat dahil magkasama sila sa kwarto. Naroon na rin ang iba pang mga gaya nilang Pilipino. At nang makita si Lennon, ay tumabi ang mga ito. Nakita niya na mahimbing pa rin itong natutulog. Tol, Karding, gumising ka na nga dyan, ano ka ba? Tanghali na oh. Nakangiting sabi ni Lennon. Karding, ano ba? Tumayo ka na nga dyan, tol. Hanggang sa maya-maya ay sumeryoso na ang mukha ni Lennon. Pre, wala na si Karding. Tumawag na rin kami ng ambulansya. Sabi ng kasamahan nilang si Ed. Hindi pre, nagbibiro lang yan. Palabiro kasi yan eh. Baka nang titrip lang, di ba tol? Tol, gising na. Tumayo ka na. Karding, tumayo ka na sabi. Karding, ano ba? Hanggang sa tuluyan nang umiyak si Lennon dahil sa sinapit ng kanyang kaibigan. Hindi na nga ito huminga. Kaya naman pala nagbili nito sa kanya patungkol sa nanay nito. Nang dumating ang ambulansya, ay sumama rin ito upang dalhin sa morgue ang kanyang kaibigan at para malaman na rin kung ano ang dahilan ng pagkamatay nito. Hindi mapigil si Lennon sa pag-iyak sapagkat wala na ang kanyang kaibigan na tinuring niyang parang tunay na kapatid. Ito lamang ang naging kasangga niya sa mahabang panahon. Nakarating na nga sila doon at ilang oras naghintay si Lennon. At nang lumabas ang doktor, nalaman niya kung ano ang ikinamatay ng kaibigang si Karding. Umiinom pala ito ng pills na malakas ang dosage para ito ay makatulog lamang sa gabi dahil mas lumalala raw ang ubo nito. At nakita rin dito na may butas na ang baga ni Karding. Napaupo na lamang si Lennon sa nalaman. Wala na siyang pagpipilian pa. Tumawag siya kay Daisy para puntahan ang ina ni Karding. Ipinagtapat nito ang nangyari at halos atakihin ang ginang. Mabuti na lamang at kasama nito ang pinsan niyang si Daisy, kaya't nasalo ng matumba. Nagpalipas lamang ng 2 araw, naiuwi na ang bangkay ni Karding sa Pilipinas. Halos mabaliw ang nanay nito dahil sa pagkamatay ng anak. Mula nang nailibing si Karding, ay lagi nang naroon si Daisy para samahan ang ina ni Karding. Palagi ring tumatawag si Lennon para kumustahin ang ginang. Hanggang sa lumipas pa ang 2 taon, naipagamot ni Lennon ang nanay ni Karding, kagaya ng gusto nitong mangyari noong nabubuhay pa ang binata. Tinupad ni Lennon ang pangarap ni Karding para sa ina nito. Nagpakabisi si Lennon sa pagtatrabaho at halos punuin na ni Lennon ang 4 na taon sa Taiwan. Kaya naman nakabili siya ng lupa at nakapagpagawa rin siya ng panibago nilang bahay. Kasama na roon si Aling Yela dahil yon ang pangako niya kay Karding na lagi niya itong iingatan at aalagaan at ituturing na parang tunay na ina. Tiya, kamusta po kayo dyan? Si Yela po, kamusta? Narito anak, kasama namin ni Daisy. Huwag kang mag-alala, hindi namin siya pinapabayaan. Maraming salamat tiya. Alam ko po na hindi niyo naman obligasyon siya, pero ginawa niyo pa rin po. Naku, wala yun. Basta't mag-ingat ka dyan ha, dahil malapit ka nang umuwi, hindi ba? Nagpaalam na rin ito sa tiyahin niya. Nag-aayos kasi ito ng mga gamit dahil patapos na ang kontrata nito. Napangiti ng mapait si Lennon dahil kada maiisip niya ang kaibigan ay hindi niya maiwasan na malungkot at maiyak na rin. Tol, pauwi na ako ng Pilipinas. Sayang lang at wala ka na. Hindi na kita kasama. Tayong 2 sana yung uuwi kaso
Iniwan mo naman ako dito. Pero huwag kang mag-alala, tol. Magaling na si Nanay Yela. Dahil alam ko na yun ang pangarap mo para sa kanya. Ako ang magiging ikaw para hindi na siya malungkot at hindi tuluyang bumigay sa pagkawala mo. Makakatagang tuluyang nagpatulo sa mga luha ng binata. Pasensya sa kung ano ang narating niya. Pero may kulang dahil nawala na siya ng matalik na kaibigan at isang mabuting kapatid. Dumating na rin ang araw ng kanyang pagbabalik sa bansa. Excited siya para sa kanyang uuwian. Sinurpresa niya ang mga ito at lahat sila ay nagulat nang makita siya sa bungad ng kanilang pintuan. Naabutan niya kasing nagluluto ang mga ito na tila ba merienda. Kaya't isa-isa niyang niyakap ang mga ito. At ang huli nga niyang niyakap ay si Aling Yela. Walang patid ang buhos ng luha nito dahil sa pagkasabik sa sariling anak na kahit kailan ay hindi na nila makakapiling pa. Anak, wala na ba talaga si Karding ha? Umiiyak na sabi ng ginang. Araw-araw ay umaasa ako na makikita ko pa rin siya. Kahit sa panaginip man lang. Pero wala talaga. Shh, tahan na po, Nay. Kung nasan man po si Karding ngayon, alam ko po na masaya rin po siya para sa ating lahat. Hindi ko pa rin matanggap, Lennon. Naiisip ko siya araw-araw, anak. Alam ko po na Yela, pero kailangan nating maging matatag. Masasaya siya kung makikita niya kayong masaya. Kaya tahan na po, nandito po kami para sa inyo. Hindi po kayo nag-iisa. Magsimula po tayo ng bago, pero hindi natin siya kakalimutan. Patuloy na umiiyak si Aling Yela dahil sa matinding pangulila sa anak. Pero dahil isa lamang ang buhay, dapat ay maging positibo. Kahit nagaano pa man kabigat ang pasanin sa buhay. Nagtayo sila ng maliit na kainan at may kasama pang mga kakanin. Dahil marunong ang tiya niya at si Aling Yela ay hindi na sila mahihirapan pa na maghanap ng magluluto. At dahil pumatok ang kanilang paninda ay dinudumog sila sa araw-araw. Hanggang sa lumago ito at nagkaroon ng maraming branches. Mas pinili na lamang din ni Lennon na manatili sa Pilipinas dahil may stable na silang negosyo. At kahit na ilang taon na rin mula nang mamatay si Karding, ay hindi nila nakakalimutan na dalawin ito sa sementeryo. Dahil nakaukit na ang binata sa mga puso at buhay nilang lahat. Tol, kamusta ka na dito? Huwag kang mag-alala kay Nanay Yela ha. Malusog na siya ngayon. Sa kinaalagaan na rin niya ang katawan niya. Sana tol, kung tumagal ka pa dito sa mundo, malamang nasa abroad pa rin tayong dalawa. Pero wala eh. Sinuko mo na kaagad. Iniwan mo ko. Iniwan mo kami ni Nanay Yela. Pero ayos lang yun tol. At huwag kang mag-alala. Ako na ang bahala kay Nanay Yela dito. Ahalagaan ko siya. At mamahalin na parang tunay kong ina. Nagdasal muna siya sa harapan ng nicho ng kaibigan bago umalis para harapin ang mga susunod pang pagsubok na ang kasama na lamang niya ay ang mga alaala nila ni Karding. Alam niyang marami pa ang naghihintay na pagkakataon. Aabutin niya pa rin yon para sa dalawa niyang pamilya na kanyang itinataguyod sa ngayon. Kung minsan, ang ating mga kaibigan ay parang extension na rin ng ating mga kapatid na handang magmalasakit at magmahal sa atin ng tunay. Dito na po nagtatapos ang ating maiksing kwento sa araw na ito. Kayo mga kabarangay, ano ang masasabi niyo sa ating kwento? May mga kaibigan rin ba kayo na katulad ni Lennon? I-comment niyo naman sa baba ang inyong mga reaksyon at babasahin natin ang lahat ng yan. So paano kabarangay? Hanggang sa muli, thank you so much and peace out.